Ito pa yung sunod, mga kababayan. Dito tayo, ha? Ano yan? Kay Leandro Libeste. Ito, Leandro Lipestek. Oo. Mga kababayan, ito na. Ha? Ito na, mga kababayan, yung ating pag-uusapan ngayon. Ang sabi ni Boyeng Rimulya, mga kababayan, ang sabi ni Boyeng Rimulya na paano daw nangyari na ibininta ni Leandro Libeste ang kaniyang share nang hindi naman sinang-ayunan ng Kongreso. So kalapastangan daw yon. Ngayon mga kababayan, binatikos ito ng mga DDS, tinulungan si Leandro. Sabi naman nila, ito si Boyeng, sinungaling, ganyan-ganyan. Sige pues, tumahimik si Boyeng kasi sinabihang sinungaling. Ngayon mga kababayan, eto na. Kung hindi totoong bininta ni Leandro Libeste ang kanyang share ng halagang 18 billion, bakit ngayon si Leandro Libeste nagkaroon ng multa na 24 billion? Sige mga DDS, pakisagot. Kasi nung nagsalita si Boyeng, ito po yung sinabi ni Boyeng mga kababayan, pakita natin. Kasi sinunog to ng mga DDS, sabi ng mga DDS, sinungaling yan si Boyeng, hindi totoo yan, walang ganon. Sabi pa nga ni Leandro Libeste, ako yung mahirap kalaban ng aking kalaban. Sabi ni Leandro yan. Ito. Boyeng Rimulya may binulgar patungkol kay Leandro Libeste. Ito na. Ito po mga kababayan. Wait lang ha. Ito. Dito, mga kababayan. Ay, 1 hour pala to. Matagal-tagal, mahaba-haba. Legit na problema ng bansa. Issue po ng corruption, hindi po niyan ginagawa. Okay. Ito mga kababayan Ito, Boyeng to Leandro. Para makita kasi sasabihin na naman nila ito, fake news daw si Boyeng. Ito ang sinabi ni Boyeng, mga kababayan. Sana ba yun? Sana ba yung sabi ni Boyeng Rimulya kay Leandro Libeste? Ito ba yun, mga kababayan? Na-split, bebenta mo, flip mo lang. Nanay mo pa, Senador? Noong 2019, nakakuha sa Kongreso ng 25-year front. Iniimbestigahan na ng Ombudsman ang pagbebenta ng controlling interest solar company o solar power company ni Batangas 1st District Representative Leandro Libeste dahil hindi raw ito aprobado ng Kongreso. Nakatutok si Jonathan Andal. Dapat kayo ng franchise, hindi mo ninegosyo. Yung batang-bata ka, ninegosyo mo yung franchise? Wala ka ba kahihiyan? Anong klaseng Pilipino yan? Maanghang ang tirada ni Ombudsman Jesus Crispin Rimulya kay Batangas 1st District Representative Leandro Libiste. Sa kanyang radio program kaninang umaga, sabi ni Rimulya, iniimbestigahan na ang anyay pagbenta at paglipat ni Libiste sa prangkisa na nakuha ng kumpanya nito sa sektor ng solar energy na hindi anya inaprubahan ng Kongreso. Sir William Tumibay, hello po. Congress sa transfer ng franchise na yan. Critical yan. National franchise. National franchise. Renewable energy, critical to the national life. Tapos ganun lang. Na-split, bebenta mo, flip mo lang. Nanay mo pa, Senador? Noong 2019, nakakuha sa Kongreso ng 25-year franchise ang solar company na pag-aari ni Libiste, anak ng nakaupo noong si Senador Loren Legarda. Nitong 2025, ibinenta ni Libiste sa isang power firm ang malaking bahagi ng kanyang shares na kumpanya na nagkakahalaga ng 18.26 billion pesos. Biruin mo mga kababayan, yung prangkisa or franchise na nakuha mong 25 years, ibinenta mo nang hindi alam ng taong bayan at hindi sinang-ayunan ng Kongreso? Pwede ba yung ganun? Mga kababayan, pwede ba yun na kung hindi mo kayang suplayan, kung hindi mo kayang panindigan, ibibenta mo sa iba? Nang hindi alam ng Kongres at ng gobyerno? Pwede ba yung ganun? Yung obligasyon mo na kinontrata mo sa government nung hindi mo kayang maibigay ang obligasyon mo, ipasa mo sa iba? Paano ba yun? Ganun ba yun? Di ba kita mo? Kita niyo mga kababayan kung gaano kalapastangan? Paano pa kung sa bagay, nanggaling naman kasi sa pamilyang ganyan, hindi na ako nagtaka.
Kasi kung ano naman kasi yung tinuro ng sa bahay, kung hindi ka tinuruan ng ayos sa bahay, ganun talaga. Kung hindi mo kayang gampanan ang obligasyon mo, talagang iiwan mo. 'Di ba? Talagang magwatak-watak na. 'Di ba? Mga kababayan, wala akong sinabing masama, ha, which is true. 'Di ba? Mga kababayan, 'di ba? Kung siyempre sanay na siguro siya sa mga ganito, na hindi mo kayang gampanan ang responsibilidad mo, iwan mo na. Maghiwalay na lang kayo. Ipasa mo na lang sa iba. Kaya nung binuko ito ni Boying, galit na galit mga DDS. Oo, Ma'am BMB, hello po. Galit na galit itong Ma'am BMB Rosay Matsu. Ayan, may shout out po. Rosay Matsu. Hello po. Diba? Galit na galit ang mga DDS. Ngayon, mga kababayan, binenta ni Leandro ng 18 billion plus ang kanyang franchise na 25 years sa iba kasi hindi niya magampanan. Kaya nga po mga kababayan nagkakaganyan siya. Kasi nabibisto. Kaya nga sabi ko sa inyo mga kababayan, uulitin ko na naman. Kapag ang isang politiko nagngangalngal, nagngangaw-ngaw, tumatahol-tahol, or nagmimiyaw-miyaw, may problema yan. May problema yan. Ilang mga politiko na umaaray at kinalaban si PBBM, yun po lahat yun may sabit. So ngayon mga kababayan, bukod dito sa binulgar ni Boying, eto na mga kababayan. Eto na nga ngayon. Eto, asaan na yon? Asaan yun, Kent? Dito tayo. Eto, pakinggan ninyo. Billionaire News siya. Ni Bilyonaryo Congressman Leandro Leviste. Pinatawa ng 24 billion pesos na multa ng DOE ang Solar Philippines ni Bilyonaryo Congressman Leandro Leviste. Patay. Kinansela rin ang higit 11,000 megawatts na kontrata ng kumpanya. Ayon kay DOE Secretary Sharon Garin, nabigo ang solar na tuparin ang mga pangakong proyekto sa renewable energy sa nakalipas na 2 taon. Paulit-ulit din daw silang nagpapadala ng Kaya pala. Eto na, mga kababayan. Eto na, nagets ko na kung bakit nagngangalngal itong si Leandro. Ganito yan. Mga kababayan, nung hindi kayang panindigan or supplyan ni Leandro, itong solar niya na negosyo, ibinenta niya ang franchise niya. So ngayon, nung binenta niya, iba na ang nagsusupply. Ang problema ngayon mga kababayan ay kinansila ng gobyerno ang kanyang franchise. So sa madaling salita, yung nakabili, hinahabol siya ngayon. Kaya, habang hinahabol siya nung nakabili, kinalaban niya ngayon ang gobyerno. Alam ko na, ganun pala. O gets nyo na mga kababayan. Yun pala ang rason. Yun pala ang dahilan. Kasi di ba may penalty siya na 24 billion, 24 hindi 2.4, 24 billion. Kasi yung mga taon na yon, hindi siya nakapag-supply sa dapat niyang isupply na kuryente. So ang ginawa niya, pumalpak ang kanyang negosyo, ibinenta niya. Para yung mga nakabili, yun yung magsusupply. Ang problema mga kababayan, tumagal ng 2 taon, nagkamulta na siya nun na umabot ng 24 billion. So ngayon mga kababayan, yung nakabili sa kanya ay hinahabol siya ngayon. Kasi bakit? Ikinansel ng gobyerno. Siyempre kung ikaw, negosyante, binili mo yung solar niya ng 18 billion, tapos biglang ikat ng gobyerno, hindi mo ba hahabulin si Leandro? Diba? Yan pala mga kababayan. Nilihim niyang ibenta, breach of contract yan, 'di ba? Hindi siya magiging breach of contract, Ma'am Sherry Amado or Amadio ba? Hindi siya magiging breach of contract kasi kinansel na nga. Ang problema lang mga kababayan, doon siya mapuputukan sa breach of contract kasi binenta niya sa iba. Ngayon kung sino man yung negosyanteng nakabili nito, talagang hahabulin si Leandro. Kasi bakit? 18 billion bili nila. Tapos biglang putulin yung ilang megawatts. Kung ikaw negosyante, anong gagawin mo kay Leandro?
babawiin mo yung bayad mo, ibalik mo sa kanya yung kuryente. Ganon pala, mga kababayan. Kaya siya ngayon nabuburido ang utak at halos maluha-luha sa interview. Kasi pala mga kababayan, palpak siya. Palpak siya. Kasi bakit? Yung bininta niyang franchise, kung ilang kilowatts yun, ay kinat ng gobyerno. So ngayong nakabili, hahabulin siya ngayon dun. Kung nagastos na niya ang 18 billion na yan, paano pa niya ibalik? Diba? Meralco nakabili niyan kay Lipiste. It was a failed business where it was impossible to create 12,000 kilowatt. Apakalaki nun, mga kababayan. Biruin mo 2 taon. Kung ako ang bumili doon sa bininta niya sa akin na 18 billion, talagang hahabulin ko siya. Kaya pala mga kababayan, nagngangal-ngal si Leandro ngayon. Biruin mo, batang-bata ka pa, scammer ka na. Scammer naman talaga ang tawag dyan. Biruin mo, may kontrata ka. Hindi alam ng gobyerno na bininta mo na pala ang franchise mo sa ibang owner nang hindi ka nagpapaalam. Parang, di ba, nakita niyo mga kababayan, halimbawa ako artista. Merong magpapa-endorse sa akin ngayon ng Vitamilk. May kontrata kami ng 5 years. So kapag nilabag ko yan at hindi na ako hindi na ako endorse or hindi na ako nagpapakita, makakasuhan po ako. Maliban na lang kung may ipapalit akong artista na uupo dyan. Ang problema nga, ang artista na alam nila ay ako, hindi yung inahalili ko. So, ikakat ngayon. Ikakat ngayon ng may-ari ng Vitamilk ang endorsement ko. So ngayon, yung artista na humalili sa akin, syempre, di ba parang, alam niyo mga kababayan, sa madaling salita, no, sa mga hindi nakakagets, parang bahayan. Alam niyo yung pasalo? Alam niyo yung pasalo na bahay? Halimbawa, yung bahay na yon ay inutang mo for 6 million. Nabayaran mo ng 3 million, ipapasalo mo sa ibang pamilya. So bayaran ka nila ng 3 million, sila na ang magpatuloy nun sa another 3 million na balance. Ang problema, yung palang sinalo nila ay hindi alam ng kumpanya na sila na pala ang tumira, pinalaya sila. Kasi ang nakalagay doon pangalan mo, hindi pangalan nila. 'Di ba? Yun ngayon mga kababayan, sa madaling salita, mga kababayan, niluloko niya yung bumili sa kanya. At higit sa lahat, niloko niya yung bumili sa kanya, niloko pa niya yung kumpanya. So which is ganyan ang nangyari kay Leandro Libeste. Putang ina Tapos meron pala siyang 24 billion na multa. Tapos ikaw na bumili 18 billion, mag-abono ka pa ng another 24 billion. Kung ako negosyante, habulin ko talaga siya. Scam talaga. Biruin mo yung 25 years contract mo, ibibenta mo, kasi hindi mo magampanan ang obligasyon mo. 'Di ba? Tapos ang mangyari ngayon, iniskam mo yung binintahan mo, iniskam mo pa yung gobyerno, habulin ka ngayon. Naku po. 99% sabi ni Mama Reza. Pero ang sabi ng DOA, 99% daw si Libiste pa rin ang may-ari niyan. Kunyari lang bininta dahil may conflict of interest. Dahil government official. Actually mga kababayan, wala akong nakikitang conflict of interest. Kasi nga, pinirmahan ni Digong yan. Magiging conflict of interest yan kung masilip yan ni PBBM. Na kay PBBM na yan, kung sabihin niyang conflict of interest yan or kung may mga magrereklamo niyan. Kasi nung panahon kasi ni Digong, wala kang ang magawa kasi silent martial law yun. Silent martial law. So ngayon mga kababayan, bakit ko nasabing silent martial law? Si Digong kasi noon palihim.
Malalaman mo na lang pag nalaman mong patay na. 'Di ba? Yan ang problema ngayon ni Libiste. Kung hindi binulgar ni Boying yan, pero actually mga kababayan, hindi pa ni Boying binulgar yan, alam ko na, kinontent ko na yan eh, na kinancel na po ang kontrata ni Libiste dyan na 12,000 kilowatts. 'Di ba? Kaya ngayon nagkaroon siya ng multa na 24 billion. Kung ako ang nakabili, 18 billion bili ko sa kanya, tapos magbayad pa ako ng 24 billion na multa, ay hindi na. 'Di ba? Sa kanya na lang 'yun. Ako, linis na yung sa akin, magsusupply na lang ako ng kuryente. Yung 24 billion na multa, siya na yun kasi nakapangalan sa kanya. Sa bagay, 'di ba? Nakapangalan sa kanya. Ang problema ngayon, yung management nung kuryente ay iba na kung nabenta na nga niya. Naku po, mga kababayan, medyo bigat-bigat yan. Sabi ko nga sa inyo, ang kabataan pag-asa ng bayan, pero sabi ni Jose Rizal, leche! Mga DDS lang din naman pala kayo. Di ba? Mga kabataan pag-asa ng bayan, sabi ni Jose Rizal, leche! Wala na kayong pag-asa kasi mga DDS lang din naman pala kayo. Leandro Leviste, kinansel na rin ang higit 11,000 megawatts na kontrata ng kumpanya. Ayon kay DOE Secretary Sharon Garin, nabigo ang solar na tuparin ang mga pangakong proyekto sa renewable energy sa nakalipas na 2 taon. Paulit-ulit din daw silang nagpapadala ng abiso at show cause orders, pati na rin ang mga paalala para i-renew ang performance bonds. Pero wala umanong tugon ang Solar Philippines. Kasama sa ipinapataw na parusa ang performance funds, mga kontraktual na obligasyon at iba pang bayarin tulad ng training and development fund. Manatiling na Kita ninyo mga kababayan, biruin mo magninegosyo ka ng ganyan, tapos scam, ayun, namultahan ka. Siyempre kung ako sisingilin ko talaga mga kababayan. Siyempre, parang ano lang yan parang kumuha ka ng wifi. 'Di ba? Parang kumunik ka ng wifi. Biruin mo, consumer ka sa wifi, customer ka. Nagbabayad ka monthly ng 799 or 1,700 or 1,699, 1,200, 'di ba? Tapos wala kang internet. Ano 'yun, parang nagbayad ka ng tubig ni bilyar na sisingilin ka tapos tatakutin ka pang putulan pero wala namang agas? Parang prime waters lang Ano yung ganun ba 'yun? 'Di ba? Ano 'yun? Kumunik ka ng tubig, tapos sisingilin ka, tatakutin ka pa, meron pang notice na putulan ka, wala namang agas. Ano yung kukunin ka ng kuryente, tapos may notice ka na pag hindi ka nagbayad, puputulan ka, tapos wala namang supply? Talagang mumultahan ka ngayon. Yun po yun, mga kababayan. 'Di ba? Yan ang pinakamalaking problema ngayon itong mga kabataang pag-asa ng bayan. Pero leche, mga DDS naman. Ma'am Brenda Barton, maraming salamat po, ma'am. Thank you so much. Ma'am Rosana Ragundo, hello po. Diba? Kaya sabi ni Jose Rizal, mga kabataan ng pag-asa ng bayan, leche! Wala, hindi kayo pag-asa ng bayan kasi mga DDS lang din naman pala kayo. Paano yan? Kaya magbabayad siya. Magbabayad talaga siya, Ma'am Maria Fipaliso. Kasi kung hindi siya magbayad yan, makukulong siya. Biruin mo, 24 billion, kalaki niyan. Corruption, graft and corruption, ay naku, ewan ko lang. Diba? Ewan ko lang. Anong panood nga, Kent? Anong panood po, ma'am? Ma'am Libby Zamora. Mama Jorda, hello po. Di ba biruin nyo? Kaloka? Kalaki-laki. Diyos mio, Marimar. Mauubos pera niya. Actually, Ma'am Maria Fipalisok, siguro hindi niya tinanggap yung mga cheque na, bonus daw na 2 million kasi, di ba? Kasi tawag dito, bilyonaryo na nga daw siya. Di ba? Oo. Kaya nga sabi ni Jose Rizal, ang mga kabataan ang pag-asa ng bayan. Pero sabi ni Jose Rizal, leche! Maging DDS lang din naman pala kayo. Galit na galit si Jose Rizal, mga kababayan. Ayan, wait lang hanapin ko mga kababayan.
Diyos ko, imbis na matutuwa ka, kasi nga ang mga kabataan, yung pag-asa ng ating bayan, makakaahon sa atin sa pananakop ng mga dayuhan, pero leche, nagkakandalitse-leche, napupunta sa DDS lang din naman, nung lumaki, 'di ba? Kaya pati si Jose Rizal, sinumpa na sila. Diyos mio Marimar. Ito ba yon? Wait lang, ay nawala. Saan na ba yon? Hindi ko na makita, mga kababayan, si Jose Rizal, na nagsasalita ng mga kabataan pag-asa ng bayan. Tapos sabi niya, leche, walang ganon. Dito tayo sa Facebook, kay Dayonior. Ano ba yon? Nawala eh. Dayon. Ayan, Dayon yours. Ano ba yan? Dayon yours. Gagong lipunan. Ito ba yon, mga kababayan? Yung Jose Rizal na pag-asa ng bayan, tapos sabi niya leche. Oo, mga kababayan, marami siyang dito, video na tawang-tawa ako dito kay Gagong Lipunan. Ito ba yon? Ito, wait lang ha, mga kababayan. Marami siyang reels dito, na tawang-tawa ako. Ultimo si Jose Rizal, galit na galit. Ay, Diyos ko. Kaya yan ang problema ngayon, mga kababayan, ni Leandro Libeste. Kasi bakit? Wala. Biruin mo, in-scam mo yung sambayan ng Pilipino. Tapos senador pa yung nanay mo. Tama nga naman ang sabi, mga kababayan, ni Boying Rimulya.